Salamat sa atong musician. Thank you, Lord, for His presence that is at work in us. So may buntag sa tanan, sama sa inyo ni Ma'am Beth, gimingaw kami sa inyo ha, kay wala mi atong Domingo physically, no, kay naami dito sa Dipolog, kay naami mission dito. Giimbitahan mi sa usa sa atong mga network churches ba na magbuhat silang encounters o silang mentoring unya giganid nila tanan jud napumigi kasal dito, nami gidedicate ng mga bata dito. So laraga tanan na to siya na biyahe. 11 hours siya na biyahe, 11 to 12 hours gikan diri padulong didto. Grabe kayo ang grasya sa Ginoo. Taas siya na biyahe jud, pero salamat kay gi-sustain ni Lord, gi-sustain ang mga drivers. Unya gipanalipdan jud mi sa Ginoo. Nabati na mo inyong pag-ampo kay gipanalipdan jud mi. Kanang actually sa among dalan no, tulo ka disgrasya among nasugatan. Sa dalan padulong pauli. Pero wala jud mi na apil sa disgrasya. Wow. Grabe jud si Lord. Unya, pagpadulong na mo dito kay nakaagimig Muslim area ba? No, kanang Malabang ba to, sir? Malabang. Gipaagi na jud mi sa Ginoo ba pila ka oras after nagginirahin na dito. Gipalabay lang jud mi sa Ginoo. Gi-spare me ni Lord sa mga butang ba kay naa jud siya buhaton sa mga dito. So salamat kay sa Ginoo. Unya si Pastor Ding ang grabe kayo ang iyang kumbati dito manang siya jud unta ang actually no tahasa magwali kada first Sunday, pero amo sa jud gipili na makapahuway sa jud siya kay basta atong pastor mawali ang gud ba murag wa nay ugma ba no, grabe kay jud na siya. Nabati na ko yang grabing kasibot to sa magwali sa gunsun jud siya kay mentoring, kasal, dedication, pila ka buk topics niya sa encounter. So marag gusto na mo i-preserve iyang tingog no, para tas pa jud nato siya makauban sa atong mga pagtigom diri. So karon butaga ako sa inyong makauban karon na mag-share sa pulong sa Ginoo, pero naginaot ko na naa jud tay madawat ng tanan karon butaga. Amen ba? Amen. So instrumento na jud ko sa Ginoo, pati ako walihan po ko sa Ginoo karon butaga na atutugutan na jud si Lord pakigstorya kanamo. Okay? But before ta magpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, na sa mi ipakita sa jud namo ang mga report, gusto namo na i-share sa inyo ha. Usa among mga nasinatian dito, usa among gibuhat dito, nya usa ang gibuhat mismo sa Ginoo pinaagi sa among kinabuhi. So nami gi-prepare na gamay na audio-visual presentation para sa among report sa among Dipolog Dapitan na trip last Sunday. So lili mo dyan may gilibot dayo. Pero po ka-realize, gilibot dyan na mga entire panabo. Pero salamat kay sa Ginoo atong gibuhat ni Lord sa mga dito na kalipay na mo na imong instrumento jud sa kalihukan dito. Actually, ang church na itong gipisitahan dito, ang pangalan silang church kay Cross Borders. No, kay nagsugod ni siya, lagyo sa ng mga lugar ba, no? Naay sila yung mga kauban from Jeddah. Dili lang jud sila Dipolog, napos sila yung mga kaubanan from Jeddah, from Davao, ano. So, ang Dipolog na dyan namong giuna, pero we are praying na pati itong ubang mga center sila is ato pong ministeryohan. So, ato ilang fourth batch sila encounter, 53 kabuk ilang delegates niya. We are praying and we are hoping na naadyoy dakong buhaton na Ginoo atong dapita. Mabati na mo ilang hunger jud sa word ni Lord. Every word na gina-share dito, grabe, dawat jud sila. Nya, sugod pala jud sila no, nagsugod pala jud sila ministry ba. Naay uban sila nagsugod palag simbalay no. So let's continue to pray for them kay connect man sila sa Ginoo sa tuwa na church natong Atimanon. So at sang i-appeal sa tong prayer jud, and let us hope na gamiton sama sa paggamit sa Ginoo sa tuwa sa panabo, gamiton pud sila dito sa talagsaon na paagi. Amen. Munang salamat once again sa inyong mga pag-ampo nimo successful atong mission dito, and we're still praying pa jud for more open doors sa yatag sino sa tuwa for us to mentor more churches pa jud samot na ani na pananawon. Okay? Salamat kay sa Ginoo. So once again, ato palakpakan at mabuhay na Diyos. All the glory belongs to God. Hallelujah. Salamat, Lord. So orong buntaga, padayon ta mamalandong sa pulong sa Ginoo kay we have many things to do today na atay mga espesyal na pagabuhaton karong buntaga. So di na to langanon pag-meditate sa pulong sa Ginoo. Kasi ni anda maminaw sa pulong sa Lord. Ni Lord say amen. Amen. Sige. So, karong buntaga we are celebrating White Sunday, amen. So muna nakaputi tatanan. No? Ang simbolo aning White Sunday, tanang mga madaugon, ana pang Bible, nagasuot na sila puti. No? So, we are not just wearing white for the sake of wearing white, but this is our declaration atong kinabuhi, madaugon jud. Amen? Isapot sa, gibuhat po sa Ginoo sa toa, no? Sadyang namatay siya sa cross, kanadyong kapasiluan sa itong mga sala. Amen? Munang nagsulubtag puti, kay muna siya ang represent
of how God forgave us, no, from all our sins. Nya lami biya kayo ang pagpasaylo sa Ginoo sa tuwa kay as if wala ta nakasala. Amen. Kisay kabalo ana ka gipasaylo sa Ginoo. No, sila gipasaylo ka ni Lord, wala lang kaniya gipasaylo kundi gipasaylo kaniya na murag wala ka nakasala. Diba no, lamian na pagpasaylo no kay kita usay tao magpasaylo ta kay gipasaylo na ta ka pero usay na ay mga ginagmayng trust issue ba na di na jud mauli ang kanhiay na relasyon na napasaylo na nimo pero tungod kay nasamaran na ba usay di na jud mauli ang kanhiay na relasyon ba no usay natay mga anak na apan sa tao pero si Lord amazing kay si Lord when He forgave all our sins. Sila gipasaylo ta niya murag wala ta nakasala. Amiya na napagpasaylo no. Na muna ang representar sa to ang pagsuot og puti karong butaga. No lingay mo katapad kung nagputi ba siya? Oo, di ba? Meaning anak kana siya pinasaylo po na siya sa Ginoo, no? Kita tanan pinasaylo sa Ginoo. Kay namay ba na wala nakaputi? Pero sa wala ka puti karong butaga, pinasaylo ka appeal sa Ginoo. Amen. Kay kining ato pagsuot og puti karong butaga, simbolo lang ni ba na usa ta hugaw man ta sa una no before ta nakaila sa Ginoo pero gipaputi ta niya. Na marag walay mancha. Amen? So munang kaning ato pag-wear puti karong butaga, this is also a symbol of us remembering ba what God has done on the cross. Amen? Isa ni sa sa rason ba ngano si Lord namatay jud siya sa cross. He willingly gave himself to die on the cross kay gusto niya mapasaylo jud ta sa atong mga sala. No, kay kung walay kamatayon, walay bayad sa atong sala, no? Munang namatay siya sa cross para atong sala bayaran jud og mapasaylo jud ta. Munang anit ang kaputi atubangan sa Ginoo karon puti kayo ta. No kay tuhod pinasaylo ta niya. Amen. Munang kada Domingo na moduol ta sa iya kanato perminum duman, no? Kana pa lang daan no dako na siya nabutang na ikapasalamat sa Ginoo. Kanagong gipasaylo ka. Amen. Kay kita usay no lisod kita mo pasaylo sa uban no murag bayron nun kayo atong pagpasaylo sa uban pero si Lord gihatag niya sa tuwa with all of our heart. Kung anak kalisod sa tao say mapasaylo sa uban, imagine na lang si Lord. Nadlibuan ta niya pasayloon. Kita isa lang tong kalagutan no sayo say dugay pud kita mo pasaylo no. Isa lang nakabuok murag hustle, murag challenging kayo mo pasaylo. Kay anak kalisod ang magpasaylo. But si Lord, imagine na lang usa kalisod sa part ni Lord but He did it. Iyan ang nabuhat para sa tong tanan. Anak kadako iyang gugma, di jud matungkad. Amen mo nang maghunahuna pa lang ta nagipasaylo ta sa Ginoo dako na kayo siya nabutang na daygon jud si Lord sa atong tibuok kinabuhi. Amen. Amen. Pero usay ba bisag pinasaylo ta ni Lord no bisag usay puti na to sa ina no di jud malikayan mo na usay mamantsahan jud siya no. Tama ba? Kani atong maputi na sa nina ba bisag usa na tong amping ani mamantsahan jud ni siya usahay. Di jud malikayan. Munang nauso ang labas sa tua kay labhan ang sanina kay mahugawan jud siya. Di malikayan na mahugawan jud ato ang mga sanina ba kay karong butaga sadang nagpray ko ba Lord usay mong gusto i-share sa ko. I have actually a message na akong ginameditate na jud for the past weeks no na ginashare na ko sa mga disciples na pero just last night lang jud ba nagmeditate ko balik. Nausab jud ako ang nausab siya pinakalit ako ang gi-prepare na message ba na just last night nagmeditate ko nag night worship ko ba sa akong kwarto. Lahi man jud ang gusto ni Lord na i-share na ako karong butaga mo nang kani siya na outline pina-update na ako ni gibuhat just last night kay gilahi jud ni Lord ba ang iyang gi-remind sa ko when I meditated on His presence last night. Munang karong butaga isa sa gusto or isa sa gi-reminder sa ko personally ba tungod kay we are celebrating White Sunday. Nya ang epekto man ani di ba isa sa sama-sama gi-share ba isa sa gibuhat sa Ginoo sa tuwa gilimpyo ta niya munang nagputi ta karong butaga. Isa sa gipunta ni Lord sa ko gabi ba when I just stayed in His presence ba. No? Puti ta no? O puti atong sanina, we are celebrating what Sunday. Pero ang pangutana ba, ang atong kinabuhi ba jud ba? Nagrepresent ba jud siya sa atong ginasuot today? Mudyo na siya pangutana ni Lord sa ko gabi ba when I meditated on His presence na nausab jud ako ang iwali ta for today kay kana siya gipunta na sa inyo sa ko ba. Yes, tomorrow you will celebrate White Sunday. Ato i-celebrate ang pagkaputli sa atong kinabuhi kay himutang putli sa Ginoo. Pero ang pangutana ni Lord sa kuwagabi ba, as of today, kumusta ang pagkaputli nato? Ano ba? Pangutana sa gabi. Kana ato pagsutog puti karon ba, ana ba jud atong kinabuhi karon? Kana the same question ang murag, hala Lord no, how is my life today?
No kay usay man good less jud ba mo ni siya ang sad reality usay ba less atong regard usahay ba sa kanang pagkinabuhi na putli o kanang tarong ba tubangan sa Ginoo. Dali usay sa tuwa ba ang kanagong pagbuhat og butang nakabalutang makapawala sa kaputli sa atong kinabuhi. No, say dali na sa tuwa pagbuhat kabulutang mali na siya nabutang pag ginabuhat ya po nato. And that's normally what everyone does. Murag nimong normal na ba na nagong gamay lang jud ang pagtagad sa uban with regards sa pagkinabuhi na balaan. No? Pero kung butaga, gusto ni Lord ba ni balik ni siya na painumdum ni siya na butang sa tuwa ba kay kaning pagkaputli nato isa ni sa pinakadakong gasa nagihatag sa Ginoo sa tuwa. Amen. Kinagihimo ta niyang putli ba? Tarong utabang sa Ginoo. Isa ni sa grabe kayong giantos sa Ginoo sa cross. Kakita mata sa Revelation of the Cross, di ba? Sa movie na Passion of the Christ. Kato, maragbuutan pa to na representation sa pag-antos sa Ginoo. Kaya kung atong basahon ng Bible, dili pa jud tumao ang pag-antos ni Lord. Pero, tanaw plata sa salida daan, dili tiaw ang giagian ni Lord. Para lang jud mamatay siya sa cross ba? Kay isa sa kasing-kasing sa Ginoo na tumong niya ba nga nung mamatay jud siya sa cross para sa kaputli nato. Amen? Na kanang tan-awon ta sa Ginoo ba, putli jud ta. Hinlok ta ba? Madawat ta. Amen? Pero kani ang sad na reality ba kay most of us dili kina to ma-appreciate na siya nagasa gikan sa Ginoo ba. Una dali na kay sa tua ang pagbuhat o mga butang nakabulutang dili angay atubangan sa Ginoo. Wala bitaw nakakita, fights ra, no? Di ko magsaba, murag putli lang, ano no? Putli kay man kita. No, say dali sa tuang pagbuhat o butang pero kabuluta, bisag wala nakakita na tao physically, the Lord sees everything. Malantawan na tanan sa Ginoo. Kita kay sa Ginoo tanan, nakunahuna pa lang ta, nagplano pa lang ta, kabalo na jud ang ginawa na. No? The Lord, si Lord mutanaw siya, mulapos siyang pananaw, dili lang sa itong mga kasautan, mulapos siya sa kasing-kasing. Kung nagplano pa lang ka mabuhat o di maayo, kabalo na si Lord. Agoy, nagplano na po ni siya, oh. Naghuna-huna na po ni siya. Masahid na ang ginawa na. Unya, kung kita'y ato'y putang atong sarili ba sa tubangan sa lugar sa Ginoo ba, na kanang grabe yung effort, grabe yung sakripisyo para na dyan maputli ta. Unya, dali lang sa to sahay ang pagpawalag, ang kanang paghatag og walay bili ani ba. Madali lang sa tuwa ang pagbuhat o di maayo kay total pasulon mato sa Ginoo no. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So say kana siya na verse mismo kanang grabe na kay na siya karemas tong kinabuhi iba mo nang kana siya ang moto sa uban na magpatuyang na napod sila kay okay bitaw nabi tayo 1 John 1:9. Di ba? So okay lang, say magbuhatag di maayo kay na 1 John 1:9. Pero wala ta kabalo no, every time we do that, kanang ana na mindset ba, we are actually putting less value on what God has done on the cross. Murag atong take for granted ba ang sakripisyo ni Lord sa cross. Na kanito pagkaputli, dili na actually para sa tuwa kay di man jud ta putli. Pero naangko na to ni siya kay gisakripisyohan ni sa Ginoo. Nya ang sad lang ba, dili tanan sa tua, na ay dako na paghatag og importansya ani nagasa ba, gikan sa Ginoo. Nang gabi, nag-meditate ko ani, strong kay ang word ni Lord sa kuha ba na, White Sunday ugma, pero kumusta imong kinabuhi? Puti ba jud? Are we right? No? Are we holy? Are we genuinely righteous before the Lord? Karong butaga, kana siya ang gusto ni Lord ba na atong tukion today as we celebrate White Sunday. Gusto ni Lord ba i-check nato atong kinabuhi? No, this is not to pinpoint, kung na po ning ani na wali ba, holiness na pud ba, ma-expose po na kung nga sala ani, no? Usay, ang mga Kristiyano, di gina maminaw, basta hisgutan ng holiness, kay kabulong igo man jud tadaan, basta holiness na, ba na jud ni. Kaya bisag ako, no, tinuod lang, dili po ko makaingon na perfect po ko, maganing kanina, wali, para po ni sa ko, jud. Kaya dili tanan sa to, paghisgutan ng holiness, sakto, okay ta. Pero, karong butaga, kanina message is for all of us, including me. Kaya gusto ni Lord ba, painumduman ta, dili sa itong mga sala noon, no, na po ning holiness ba, kay ipinpoint po na akong mga sala, ipinpoint po na dili ko maayo. No, this message is not to condemn us today. This message is not to expose, no, para jud ipakita sa tuwa na wa jud tay
ayo, wala tayo nung nano. But this message is to simply help us realize ba that the Lord wants to restore our value. Ano ko nakaingon, ana? Kay gabi imang good, when I was meditating on na ako sa presence of the Lord ba, isa sa kong mga favorite song, na mo ko'y favorite song every week ba, kanang kanta na siya ni Maverick City, kanang Refiner ba. Kanang ako na kanta. Na wala akong meditate gabi, na muna gingusa ko nurse ako na message ba. Kanang kung isa sa message sa song ba kay, lyrics niya dito, if the altar is where you meet us, if the altar is where you meet us, take me there, take me there. If what you need is just an offering, I am here, my life is here, I wanna be a living sacrifice for you. You're the fire, the refiner. I wanna be consumed. Ano siya na? Ang chorus, lagyan ako sa chorus niya. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my heart. Diba? Nagkanta ko kadali. Medyo nagwapog tingog. Pero ka na siya nakanta, medyo na siya ang akong gikanta gabi ba na nintot kayo siya na message ba that the Lord really spoke to me. Nang gusto ni Lord ba, i-purify dyan ta. Gwapo ka siya na song ba na murag personal siya na prayer sa katao ba na nangandoy dyan siya mahinlo o tubangan sa Ginoo. He wants to be refined by fire. Nga, ibalik ko sa Ginoo sa gold ba kay isa mo pag magiskot mo tag refining fire, no, refining power of God. Kana yung gold ang pinakanindot na example ba of how the refining fire of God works. Kabalo mo anang gold, no? Kisay kabaloan ng gold. Isa ba yung mga miner, very minor, tig-mine ba? O sa gani ang gold, sa dihang imina ang gold, o sa ba ang naong sa gold? Sa dihang minahon siya. Gold ba siya daan? Sa dihang minahon siya ba? Diba, dili pa mo siya gold, diba? Pag mina, anak, kita ko, nag-search ko picture, abot ko makasearch like picture, no? Pero ang gold, ang raw gold, dili pa na makita ang gold tanan. Sa dihang mamina na siya. Pero na yung mga traces of gold sa gawas, na muna ito mailan sa mga miners ba na kanig gold niya siya. Pero dili pa dyan na siya gold. Na siya outside na mga dust, mga stone, no, na dili. Munang dili pa siya pure gold. Munang ginabuhat sa uban para ma-pure jud ang gold ba. Munang gina-refine nila ang gold by fire. Kalayo jud ilahang ginagamit na gina-undergo nila ang gold, ang raw gold of extreme heat, grabe na init, para mugawas jud tong gold niya. No? Okay na. Ana yang naong, napa siya mga gray ba na part. Na di na to makita ang gold. Kana siya, pag ibaligya na sa market, wala dyan ay value or gamay ang value, ana. Munang ginabuhat sa uban, sa mga miners, no, ila dyan ang gina-refine, ila nang gina-undergo through great extreme, dili ko hawd kayo, sorry kayo, kay wala dyan ka research o taman-taman, ani. Pero, mo-undergo siya extreme na heat ba, grabe na init, grabe na kalayo, para ma-refine dyan siya, umugawas iyang pagka-gold. Nag-research na o gamay quickly gabi ang pinakamahal na gold di ay is kanang 24 karat na gold. Nang tawag nila ana, pure gold. Okay. Say with me, pure gold. O, dili na siya kanang pure gold na kanang tindahan, ha? Namuwi pure gold na tindahan, no? Pure gold, lana ang pure gold. O, dili ka na siya na pure gold, kanang pure gold jud. Research na ko, ang pinakamahal na gold di ay kanang pure gold. Na wala na ng mga itom-itom niya ba? Wala na ng mga gray ganin niya. Muna siyang pinakamahal na gold. Na anak pa sila, dili jud daw na siya matarnish. Ang pure gold cannot be tarnished. Bisa pagpila ka tuig, dili na hilabtan, magsigagya po na siya. Ana, dili mawalay ang value pag pure gold gani, dili mawala ilang value, dili mawala ang luster. Meaning ang luster kanang pang mutanak makakita kag diamond, kanang siga-siga gani siya, di ba? Kanang iyang aura ba kung sa tao pa, no, ana. Luster ang tawag daw, ana. So dili do na mawala ang luster sa pure gold. Ana siya. Muna siya ang pinakamahal na gold. Nya dili na siya makita sa diyang minahon na siya pagsugod.
Kay puno man na siya og bato sa lapok ang uban mo nang i-refine sa jud siya. Kay pag ma-refine siya, pag mugawas iyang pagka-pure gold, diha siya mumahal. Diya siya may mong valuable, diya siya saleable at the very highest price pag pure na siya. Hangtod dili siya pure, dili siya valuable. Ana. Pwede siya mabaligya, pwede siya inegosyo, pero dili do siya mabaligya at a high price. Kay mabaligya lang ang gold at the highest price pag pure na jud siya. Muna ang ginagamit sa Ginoo sa Bible na example ba, when He is talking about our purity, kanang gold jud. Kay ang buhaton sa Ginoo sa tua, usahay ba, ginapaagi ta niya dili tiaw na kasinatian. Dili na para i-punish ta, kay tungod makasasala ta. Nay panahon jud no na kanang natin makasinatian ba na bunga sa tong mga mali na choices, bunga sa tong mga sala, consequence sa tawag ana, no? Munang abot sa tuwa. Munang nay mga trials or challenges in life usahay na bunga siya sa tong mga binuhatan, no? Munang natin mga ano ng mga pagsulay. Pero po usahay ba na gina-allow si Lord ba na mga dili tiaw na kasinatian kay kumingon mo tag refined by fire. Pagkalayo gani ang isgutan, pagkalayo gani di na siya tiaw na proseso. Di ba? Mapasok lang tagkalayo sa kusina, makahikap tag init na kanang nagbukal gani na kaldero, di ba? Mo na matag maunsa. Kay pagkalayo gani ang isgutan, dili na siya dali na sitwasyon. Pagkalayo gani ang isgutan, murag dili dyan na siya lalim. And when God process us, murag process sa Ginoo sa tua just for us to be pure, murag gold ba? Na iagi ta niya kalayo usahay. Pagkalayo gani ang isgutan, dili na siya tiaw na butang. Pero ang purpose ana, dili para silutan ta, no, dili para jud ana jud ta kay muna tagam. Merese. Kay nagbinuang man ano no? Dili usay ana ang paagi ba. Usay, we just need to go through that extreme process. Kay naas kasing-kasing ni Lord, gusto niya i-restore atong value. Kaya nga naman, hangtod magud dili ta pure, dili ta valuable. Amen? Hangtod dili ta putli, dili ta pure gold, dili jud ta valuable. Dili jud ta precious. Dili ta mabaligya a high price. Dili ang atong worth, dili jud siya dako. Pag dili ta putli. Isa sa makapawala, makapa-decrease sa tong value. Kana jung sala. No? Una ang ginabuhat sa Ginoo sa tuwa, ginaputli ta niya through that process called refinement, no? Nya ang paagi sa Ginoo say kalayo jud ang example sa Ginoo kay murag gold ba para magawas ang pagka-pure sa gold. Iagi siya kalayo jud. Sa diyang iagi ba kalayo ang gold, naa ba sa utok sa miner na silutan ako ning gold kay wa siya pulos? Dili, di ba? Isa sa nasa utok sa miner, ngano iyang gina-refine ang gold, dili para panisyan ang gold. Dili para mo na kay ayo na gold. Wa kay ayo na bato. Dili. Because the miner knows the value of that thing. Kabalo ang miner ba na kaning butangan ni valuable ni matanggal lang jud dapat ning mga sami-sami niya ba para makuha nako ang value niya. Muna ang nasa utok sa miner, walay miner na nag-harvest of gold, unya, ang hunhuna niya anang butanga, way pulos. Munang ako ni pagiag kalayo, be, kay wala man ni pulos, dili. Ang nasa utok sa miner, ngano iya nang i-refine, kay naay value ng butanga. Kita ninyo? Naay value ng butanga ba? Valuable na. Nya dili mo gawas yung value, pag dili lang jud siya painitan. Munang, kana ang reminder sa kuha ba? All of us here today, na ay point sa tong life ba that our purity, kaya hindi na ito ma-maintain na itong purity ba? No? Due to our wrong choices, lack of wisdom, ikan sa word ni Lord, no? Kanang usahay natin mga selfish na or mga personal agenda na wala sa kabubuton sa Ginoo. Munang usahay, na siya mga resulta ba na di mayong epekto sa tuwa, na nawala, na tarnish ba atong purity? No? Kung kita tingnan tag panahon today, kung pa sa isang tag storya, I'm not sure pila sa tuwa dere in percentage ang makaingon na putli jud kuya. No? Kisabay makaingon dere na putli siya, ay dili ko mo isa.
Nabay makaingon diri na putli jud ko, wa jud ko sala. Koy, sure jud ko. Kasi makaingon na. Di lang ko maisa, kay di ko makaingon. Wala, di ba? Wala dyan sa tuwa makaingon ba na we are really pure before the Lord. Munang, nasayod ang ginawa na ba sa tumakahimtang. And the Lord knows our value. Kabalo si Lord ba na valuable ta? Na-tarnish lang ta ba sa tong mga impurities ba? Nausahay ang bato sa Ginoo sa tuwa, ipaagi ta niyag kalayo. Na yung mga pagsulay ba na ginatugot si Lord, na yung mga challenges usay ba na muukay sa tong kinabuhi. Nausahay ang intention ni Lord Ana is not really to condemn us. It's not really natulakon ta paubos ba? Kundili gusto lang dyan Lord ba ipagawas ang value nato. Kay we are gold. Ina mo katapad, you are gold. Diba? Ayaw tanawa ang ngipon, basig nilingi po kasi ayaw lang, gold juday cutter. Titanaw sa ayaw tanawa ang ngipon. You are gold. We are gold. We are precious before the Lord. Ang problema lang, no, in our journey in Christian life ba, di jud malikayan na matarnish siya tong kinabuhi, no? Mahugawan jud siya the wrong choices. Ngunang, today, the Lord wants to remind us ba, no, that we are valuable. And what could add value to us? Usa makapahimong valuable sa tuwa is not any other thing, but it is purity. Okay? Munang ang akong title today, Purity Adds Value. Okay? Pagputli ta, that adds value to our life. Amen? Pagputli jud ta, muna ang makapahimo nato na dili basta-basta ang Kristohanon sa Ginoo. This morning, I hope in my heart na kanina topic will open our hearts ba and will make us realize ba na bantog ragi pakamatyan sa Ginoo atong purity. Kay tungod, God knows our value and God wants to restore our value. Ang kapait lang, ang sad lang na reality ba, not all of us are putting importance on this gift of God of purity for us. Dili adjud tanan sa tuwa ba naghatag og bili sa gasa sa pagkaputli nagyatag sa Ginoo sa tuwa. Dali lang sa tuwa pabot og butang ba na di maayo. Munang dili nimo putli atong kinabuhi. But today, the Lord wants to restore our value. Amen. Ako na malandong gabi iba. Sweet kayo ang message ni Lord sa ako ha. Because the Lord tells me that He will restore me. Amen. Ipabati sa inyo sa gabi iba that I am valuable. Na-tarnish lang ko sa akong mga wrong choices po. No? Maratag mga perfecto sa akin, no? Pero dili ko perfect mga igsoon. Muna sa na meditate ko gabi iba, lami kayo, sweet kayo, comforting kayo ang message ni Lord sa kuha ba na ginaremind ko niya that, Kuya, I want to restore your value. Nang gusto na dyan ako, iya ba, na masabta na to or ato ging matagaan o importansya ba, ang kinabuhi na putli. Kay mo din siya ang maghatag og value sa tuwa. Okay? Ang kalibutan, na siya upat ka piece ba, 4 piece, na muna ang basis sa kalibutan, na kung naka aning upat ka butang, upat ka pi, valuable ka. No? Ang kalibutan, lahi ang standard. When we talk about the world and its standards, na siya upat 4 piece ba, na muna ang kanang basihan sa kalibutan, na ikaw, valuable ka. Ikaw, kaning tawhanan ni it is a person of value. Upat ka piece. Ang first P, kanatong natawag na position. Position. Pag naka sa posisyon, kanang tawhanan ni, dili basta-basta ni. Taas yung posisyon. Ikaduha, possession. Kanang tawhanan, yutaan ni, yutaan. Dili basta-basta ni na tao. Munang usay, VIP na sila, no? Sa kanagong mga sa mga financial institution na nasa ginatawag na mga VIP. Usay basihan sa mga bangko na VIP ng tawhana. Usay basihan natin yung mga assets pati no? Net worth. Yes. Possession. Ang uban, VIP na sila. Kaya tungod taas ilang net worth. Pero pag ang net worth nimo kanang murag muna lang, pila jud sa bangko, friend. Pila jud. Di man ta VIP. Pero kalibutan, tungkol ka na sa standard, makanid, ako nig, bahandi, VIP. No? So ang kalibutan, they put value in a person sa high because of their possession. No? Silang mga bahandi. No? Ikatulo, power.
kanitawhana gamhana ni siya. Manang taas siya value. Kasi nato mga presidente, di ba? Kanato mga person in power, ato mga government officials, di ba? Naadjay lahi na regard sa ilaha because they are people with power. Munang pag sila naadjunay bangko sa tubangan, naadjunay kanang security guard, naadjunay sila parking area, tanang pribiliyo because they have power. Pero ito mga walay power, namutanaw lang dito, wala ko'y basag asa. Pahirapan mo sulod. Example, na yung mga event, no? Pansin ninyo, kanato mga person with power, di ba? Nandiyan sila lugar sa tubangan, no? VIP dyan na sila, na sila mga parking area, na sila, tanan, privilege na sila because wala tayong mapuhat. They are person in power, man. That is their privilege. Pero kita na normal citizens, pila, bleacher, bleacher, bangko, usay mo, tindog pa. Tindog lang jod, alat-hulat diri hantud mahuman ang programa, Kay wala man tay power, sila man na power, no? Munang naay value gamay ba to those people in power. Ana jud siya. Kay ana ang kalibutan jud. Ang last na P, popularity. Kanang mga tao na sikat, amo na. Kuyaw ka na sila, no? Nara sila mga special privilege, kanang mga tao na influencers, mga popular people, mga people na famous, mga artista, mga sa baba, mga singer, sa balay mga, no, di ba? Kanang mga sikat na artista tiyala ka nasa airport dumugon. Di ba no? Kay kuyawan ito tapos naadjay mga camera, Kay artista man sila. Pero kita kanos aman tagi dumog sa airport. Wa jud. Wala gyud kabulong uban na ay naglakaw day ka. Wa jud. Wa jud ko kasulay jud sukad nagidumog ko sa airport. Ay, wa jud nagpa-picture sa ko sukad sa airport. Wala man di mata popular, di ba? Ana jud. Manang usay ang uban para lang jud matagaag value lang life ba no? Dapat jud mag-trending, dapat jud na ako'y star, dapat star na akong taon na. Di mo ko hawd na ng mga anak, dapat na jud ko'y sana siya? Kanang makasena kag stars ba na gano? Sa uban kay kung dili ko ana, wala jud. Dili ta mailhan. Unang uban gabi lang paningkamot just to be popular. Dapat mag-trending ko, dapat gana kog followers. No kay para value ko, valuable ko. Dili ko basta-basta. Wato kog mga restaurant influencer ko. Muna ang uban usay ginabusuhan lang nila, no? Dili mo bayad ang uban. Ako'y madunggan na ng mga issue say na di mo bayad ang ubat kay ang ilang bayad lang kana advertise na kayo mga restaurant. Nilana na siyang business. Pero that's what kana ko ma-observe sa how the world operates. O sang standard sa kalibutan. Upat ka P ang kalibutan na pag naka ng mga butanga, valuable ka. No? Nakay position, nakay possession, nakay power, popular ka, popularity. Munang ang kasagaran sa tuwa usahay, diri ta ma-divert, diri atong ginapaningkamutan. Dapat Lord na ako'y posisyon sa kumpanya, dapat Lord magkugi jud ko para ma-promote jud ko. No? Takot ako, dapat aning idara Lord, dapat manager na ako, dapat aning mga panahon na. Grabe ka overtime sa trabaho. Walay time sa Ginoo. Kayo, perfect kayo, no? Para lagi magkaposisyon. Kaya unang nasa uban, na ako'y value pag na ako'y posisyon. Kung kuha ko'y posisyon, yano lang ta, di ta matagad. Nang uban, grabe lang pagpanikamot just to be promoted, just to have a position. Kaya na ilang value diha. No? Ang uban, grabe maningkamot para madato, Jod. Hala, sige. Kugi diri, dapat tagan jud kog kwarta kay para sila ang value na sa kwarta. Na kung wala ko'y kwarta, dili ko matagad. Pag mag-reunion me, wala ko'y maikapanghambog. Dapat na jud ko mapakita na kuyaw ko na. So ana mo ba? Ano na pagpaningkamot ba no? Decision. Ana na divert ang kasagaran sa tuwa usahay kana diha ta may divert usahay. No diha atong focus, diha atong priority. Kay kana atong makita na kanang paagi ba para atong kinabuhi magka-value, no? Na dili ta yatak-yatakan sa uban, dili ta kanang ipasalibay, dili ta ipadaplin sa uban, ana no? Manang ana ang pagyatak sa tuwa. Ana siya.
But today, the Lord wants us to realize ba, na what God wants from us, na ato masabtan ba, na ang tinuod di ay, na makatag og value sa tuwa, is not this four piece, dili ning position, dili ning power, dili ning possession, dili ning popularity, na maoy makatag og value sa tuwa. What would really give us value? Kaning isa ka pinatong inesgutan today, and that is purity. Ang tinuod na makapahimong valuable sa tuwa is when we live a life that is pure. Okay? Na kanang gusto Lord ba nato ma-realize today, na dili na kailangan maningkamot ta ang mga kuyaw na mabutanga. Dili kailangan i-aim ang posisyon, dili kailangan paningkamutan ang possession. Dili ka nang mabutanga ang mag-dictate sa tong value. What would really dictate our value is not those four P's na gina-promote sa kalibutan. What will give us real value is purity, Jud. Kung atong kinabuhi, may mo siyang putli sama sa pure gold ba? Kita ang pinakamahal sa tanang precious stones. No? Kung pure ta. Hangto dili ta pure, dili jud ta valuable. Munang isa sa atong yampo today ba, Lord, kumusta akong kinabuhi? Is my life pure or dili? Nga usa atong conviction ani in a life of purity. No? I will share to you quickly, mag-end na ko ani. Dali lang akong message today kay kabalo ko nagatagbuhaton. Naitulo ka blessings ang purity. Okay? Una, the first blessing of purity, we will be used for a special purpose. Isa sa dako kayong epekto pag atong kinabuhi siya na putli ba? We will be used for a special purpose. Na sa 2 Timothy 2:21. Kaya tabasahan kadali ang if you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean and you will be ready for the master to use you for every good work. Ato basahan po daw ang NIV. Gwapo po na NIV na version ani. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to any good work. Amen? Klaro kay ang verse, di ba? Na pagputli atong kinabuhi, ang mugamit sa tua, dili oranay na buta o dili oranay na tao, kundi ang atong Ginoo mismo. Wherein ang paggamit sa Ginoo sa tua, it is for a special purpose. Ang sad reality sa kalibutan, ang kalibutan jud gamitay lang jud ang kalibutan. Haton mapuslan kanila, valuable ka. O dili ka mapuslan, di na ka valuable. Amen? Ako, I've been in the corporate setting nako sa corporate world magud karon. Almost pila ka tuig sig trabaho ba? 12 years. Trabaho ko sa corporate world. Isa sa akong realization jud ba? Sinagatabaho ko sa corporate world. No, this is not to put a bad image sa kanagong pag magtrabaho ka corporate, dili man na siya bad, pero reality jud siya. Mo jud reality, no? Na wala tay mabuhat ani. In a corporate setting, gamitay jud siya. Ana ko na-realize akong sarili ba? Hantod mapuslan ka sa kumpanya, valuable ka. Pero pag di na ka mapuslan, dali na kay sa ilaha ang pagpatanggal sa imuha, nga ilisan kag bag-o. Nya kana ang namulat sa akong mata ba? Sa una when I started my career sa corporate ba, grabe po ko sa una maning kamot, no? Na murag ako message sa una, murag kunuhay ang company is my own. Kaya mo po na ang kanang orientation po sa akong mga superiors before ba na murag pag magtrabaho ka as if imuha ang kumpanya. Muna ang imo jung tarungon nimo trabaho ana gyud no? So ana po ko sa una when I started in my corporate world. Na murag ana po ako mindset na pag magtrabaho ko murag ako aning kumpanya daman dapat tarungon ako ni. But as I sa diyang gi-experience ko sa Ginoo kanang lahi-lahi na position ba, gina-elevate ko niya. The more na open akong mind na ang corporate setting gamitay lang jud siya. Gako nakita na mga kauban ako ba na sa sugod, sa diyang nagsugod ko sa kumpanya, taas sila kaayo, they are valuable assets in the company. Pero sa dihang nilabay ang mga panahon, di ko nangawala, gipang tanggal lagi to sila. Dali lang kayo pagtanggal sa kumpanya sila, ba kay wala naman sila i-use. Di na sila magamit.
Unang nako yung mga kauban sa una, nakauban pa nako, mga superior nako sila, karon hindi na ako kauban. Kay along the way silang journey sa pang-empleyado ba, niabot jud sila sa punto na di na sila magamit sa kumpanya. Natingala ko na, lagi pahawa lagi to siya, wala na lagi to siya. Hindi na siya magamit. Nga, nailisan na po siya. After pila ka days, nanay puli, kung paspasa, mo na magway na itabo. Kay, ang ako na-realize, working in a company, in a corporate world, we are replaceable. We are disposable assets. Nakana siya ang namulat sa akong mata ba mo nang sa una, grabe ko manggahot sa kumpanya. Kasi na naka-realize ko ba na disposable naman juday ko, no? Anytime, pwede ko ilisan. Mura kong paper plate ba na pag wala na'y handa, ilabay sa basurahan. Alam, paper plate na jud ta. Hantod magamit ta, valuable ta. Kapag di na ta magamit, dili na ta valuable. Nga anak ko ba na, Lord, kani akong ginapakamatyan na disposable naman di ay ko. Because that's how the world, this is not, wala ko nagadaot sa mga kumpanya ha, kay ako hantod karon nagkatabaw akong kumpanya gihapon. Pero that is the reality when ang atong kinabuhi is just for ordinary use. No, nya kana atong pagpaningkamot no, diha ang buhos sa atong panahon, diha ang buhos sa atong effort, nya ordinary use lang di ay na siya. Amen. Kabulo ko na may mga experiences ana no na ma-feel ninyo na ginagamit lamang ko sa kong no, gamitay lang jud siya. Ana ang kalibutan jud. That's how the world operates. And that is the sad reality of the world today. Kung ang kalibutan ang mogamit sa tua, ordinary use lang jud ta mga igsoon. Anytime pwede ta i-dispose. Anytime pwede ta ilisan. Even sa politics ganino, natin mga sa una, alyansa man ni, karon kay murag kumpiyansa naman, dili naman jud, di naman magtinggan na, di ba? Kaya ako nasabtan po, even in politics, though dili ko hawd ani, no? Pero even in politics, kanya ako masabtan, na murag, amigo sila, pagpaya sila interest. Pag di na pag interest, diya na makitaan ang tinuod yun na color. No? Gamit tayo lang yun siya. No? Ano yun ang kalibutan? That's how the world operates. Diya atong goal ba na dapat diha na ito ginabuhos ang tanan. Niya, ginagamit lang data. Amen? Kaya ang pagkakalibutan mo gamit sa tua, ordinary lang dyan ang paggamit sa tua. Ordinary lang dyan mga igsoon. Whether mo tuota o dili, maabot siya sa punto that we will realize this in our life. Na pagkakalibutan lang dyan mo gamit sa tua, dili si Lord, kalibutan, we are disposable anytime. Pag nga atong life, wala si Lord, atong life, trabaho lang, pag-eskwela lang, negosyo lang, kalibutan mo na siya nabutang. Offer sa kalibutan. Pag diha atong life, no, diha later you will really realize na marag dako na kag naabtan, dako na kag na-achieve, pero mingaw ka. Dili ka fulfilled. Na ako nadunggan ba, nag-testimony siya. Nag-goal ko nagunahuna. Ako nag-goal para sa iya kay daw ka siyang na-achieve sa school. Daw ka siyang honor. Pero ana siya na okay, ani ako naabtan, pero mo lang ni. Ano ba? I-share na niya siyang testimonial ba na nag-goal ko hunahuna kay late po na ako na na-realize. Nagabi ang effort sa school para dyan ma-honor siya, ma-maintain niya pagka-dins lister. Grabe, pinulaway diri, gahot dito. Sa diyang naabot na dyan niya iyang goal, mura ni, ana yan na-realize. Mura ni, kanang murag, asa itong kahago na ako, wala man siya na-compensate. No, grabe yung paningkamot, pero mura ni. Kay ana ang reality sa kalibutan. Kanang usay no, nag-aim tag higher position, pero pang mabot na kadiha, no, makana dyan ka na, wala mo dyan na fulfillment diri eh. Ako, naamad kita ako privilege ni Lord Jod na ma-elevate sa akong company ba. Dako naman akong position karon sa kumpanya. Pero kung akong kinabuhi, kumpanya lang, no? Hingawa, eh. Hingaw kayo siya. I cannot see myself fulfilled. Dili ko tinuod na malipayon. Gina-imagine ako ba kung kinabuhi kanilang akong kumpanya? Huy, ka-stressful ba? Dili ko fulfilled. May na lang, Jud, Lord, that I am working not just for the company, but I am working for you. Kay kada trabaho ko sa Ginoo, no? Hago man ko dito sa simbahan.
Pasago ko diri pero you know what? Malipayon ko. Dili siya mabayaran. Na ang stress, na ang pressure jud sa ministry. Pero grabe ang kalipay. Grabe ang katagbawan. Sa kumpanya, stress lang jud ka. Uli sa balay, marag sakit imong likod, imong hawak, imong ulo labad kaayo. Yang sweldo nimo ana lang. Kasabaan pa ka, chismis pa ka sa uban, dauton pa ka sa mga kauban. Nya kana imong kinabuhi, kana diha nimo tanan ginabuhos ba niya? Muna makana lagi ka na ha. Grabe, tanan gibuhat ako na kanila ako madawatan. Kay ana jud na ma-offer sa kalibutan. Pag ang kalibutan mo gamit sa tuwa mga igsoon, normal use lang jud ta. Pwede ta ma-dispose, pwede ta ilisan anytime. But when we are pure, when we are special, when we are putli ta, ang gamit sa tuwa kinsa ang Ginoo. Unya pag ang Ginoo mo gamit, dili kay pasaya-saya. Dili kayo nagamiton, unya ilabay lang, dili. Hugasan juga sa Ginoo pagkahuman. Kung magamit sa Ginoo sa imo ha, hugasan kaniya, tapuhan pa kaniya, unya ibutang kaniya sa kabinet kay para dili ka madaot kay gamiton pa man kaniya. Dili pa sa kalibutan na magamit sa imo, ibutang ka sa basurahan, ilabay. Bahala na ang tikuliktag basura sa imo, dili ana si Lord. Kung si Lord mo gamit sa tua, aside sa yes gamiton ta, pero ampingan ta. Amen. Kanindot mo gamit si Lord. Munang kung naatay isa sa paningkamutan ba, kanang magamitan ni Lord. Dili lang kalibutan mo gamit sa tua. Kay paminawa jo kay ako, naadyo kay first-hand experience on how the world used me. Lami lang kayo nahunaon na dako naranggo mga igsoon, no? Pero pag nanakadiha, ningaw jud siya kayo na lugar. Na kana na imong kinabuhi, wala ang Ginoo, wala jud, mas stress jud ka. Stress jud ka, mga igsoon. Munang kung naman yung paningkamutan, dili lang ang kalibutan, apil sa to pagpaningkamot na magamit ta sa Ginoo. Munang ako no, kung wala ko nagamit sa Ginoo no, ambot lang karon kung okay pa ba ko. Abot kung napa ba akong sanity. Ano yun sa ba na insane pa ka ba no? Napaka imong utok kay kung akong pintaw ng pressure sa akong trabaho karon, makana jud ko mabuang ko sa pressure sa akong trabaho. Maayo na lang na ang Ginoo nagagamit sa akong kinabuhi. Ginampingan jud ko niya. Munang malipayon gyapon ta ana Ginoo, murag walay problema pero tinuod gag problema ni pero ginagamit mo ko sa Ginoo, nagapagamit ko sa Ginoo. Ana gani, ana kanindot pag ang Ginoo jud mismo ang mogamit sa tuwa. Munang kung natin paningkamutan, dapat dili kalibutan mo gamit sa tuwa, my son. Si Lord jud dapat mo gamit sa tuwa. Amen. Kay pag si Lord mo gamit sa tuwa, God will use us for special purposes. Kung usang klaseng pagka-espesyal na si Lord na dyan nasayod. No? Sa mga nagkapagamit sa Ginoo dere. Di ba, lami kaya itong paminaw, no? Lamia, ani, uy, dili man jud ni. Di mo ko ani sa una, pero ani ka ginagamit, ana ka ginadala sa Ginoo na mga lugar. Kay ginagamit ka niya. Amen? Dalon kiniya sa mga lugar na wala ka nimo naatuan. Iyang iangat imong kinabuhi, kay gamiton manggug kaniya. Dagag buhaton ang Ginoo sa imuha, kay gamiton man kaniya. Pero ang susi ana para magamit jud ta, kinabuhi jud na putli mga igsoon. Dapat putli lang jud ta. Kay para magamit ta sa Ginoo, dili sa kalibutan. Amen? Muna isa sa blessing sa purity is we will be used for a special purpose. Ikaduha, sorry kayo nadugay. Ikaduha, we will shine. Ikaduha na blessing sa purity, anyag jud ta. We will shine. Naana sa Philippians 2:14-15. Atong basahan kadalihan na diyo. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Ano diyo? Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Isa sa may tabo sa tuwa pa, makinabuhi itang putli, we will be different. Muna, muanyag ta, we will shine. No? Na, pagmutan ng mga tuwas, ang tao sa tuwa, lahi jud ta. No? Ang uban, mapansin sila, pag nasa sila himuon na lahi.
No? Kana mga influencers ba, nasa buhaton na butang na makapakatch na attention, para lang jud matagad sila. But you know what? In the Lord, kung magkinabuhi tang tarong, walay effort kailangan para matagad ka. Kay naay something na buhaton ang Ginoo sa tua. Nabisag simple lang ta, lahi jud ta atubangan sa mga tao. Katay mo ana na naay ni duo sa mo ba na lahi jud ka terno, lahi jud ka brad ba no? Nasa makita sa mo na something ba na lahi ka sa uban. Nakatry mo ana, na maingnan mo ana. Kung wala pa, kanato i-pray today. Kaya isa sa epekto sa purity, you will really be different. Na makita sa mo ba na di nila makita sa uban. No? Kaya sa lahi dyan itawhanan, mo nang usahay niya mga pribiliyo ba na muabot sa tua, dili tungod kay grabe itong panikasikas na malahi, dili. O dili, niya mo tang putli, munang nalahi ta, munang natagaan tag pribiliyo. No? Sa company na ako karon, no, actually in my experience, sa among company pod karon, dili ko ang type ba na papansin kaayo sa among company. Dili ko halos manurya sa akong mga boss. Dili ko pasipsip na style ba. Trabaho lang jud ko diha. Nya, ako ginapanikamutan na tarong ko na empleyado ba. You know what? Kana di akong pagkinabuhi na tarong ba. Mo din na, abi na ko dili ko matagad kay hilom-hilom lang ko, pero papansin di ka. Pati hala ko na yung mga opportunity for promotion, makit-an jud ko bisag nagpahipi lang ko sa kilid. Dili kailangan magkasik-kasik, dili kailangan magpa-effect jud ka para matagad ka. Kani atong i-promote kay okay ni siya kay kani Mike Manoria. Kuya Bibo. Bisag wa kay buhaton maigsuon, pero tungod kay nasa to ang kinabuhi na pagkaputli, ang uban magtanaw sa tuwa lahi jud ta. Nang nay mapribiliyo ba na kani siya. Pati hala ka na mga opportunity mo abot sa imuha, na mga pribiliyo mo abot sa imuha, dili kay nga naunsa o dili na kinabuhi lang jud kang matarong. Because when we live our life in purity, we will shine. We will be different. Lahi jud ka tan-awon sa uban. Na jud something sa imuha na lahi jud ka. Munang pag na mga opportunity, ikaw ang unahon, kay lahi ka. Amen? Ikaw ang kani siya, kay lahi ni siya. Na yung privilege ba na moabot sa tua na dili bunga sa atong pagpaningkamot, bunga lang sa kinabuhi na putli. Na yung mga anak, buhato ng Ginoo ba. Munang isa sa epekto jud pag putli atong kinabuhi, we shine. We become different. That the people around us will notice na lahi jud ni tawhana. Na diya ang mga opportunity mo abot. No? Nindot kaayo. So muna ikaduha na blessing sa purity. Last, mag-end na ko diri Last blessing sa purity. Amo ni siya ang pinakanindot na blessing for me. Number 3, we will see God. We will see God. Nana sa Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart. Tama ba na? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Isa sa pinakanindot jud na panalangin pag magkinabuhi tang putli, makita nato ang Ginoo. Amen. Dili tanan makita sa Ginoo. Dili tanan matagag opportunity to be in the presence of God. But because we are pure, we can dwell in the presence of God. No? Nya, dili lang na ingon na presence of God lang, isapod sa makita na to. Literal kayo na, ato makita dyan ang Ginoo pagbot sa adlaw. Namuli tag langit. No? A pure life will help us. No? Isa siya sa ticket ba, no? Ang kinabuhi na matarong ticket jud siya sa kinabuhing walay katapusan. Kung dili na nato makita ang Ginoo ani na kalibutan, with His presence, but we will really see the Lord face to face pag-abot sa adlaw when we spend our life with Him for eternity. Ang ticket ana, putli jud na kinabuhi. Pag dili putli itong kinabuhi, naisala, asa tapaingon man. We cannot see God. Muna siya ang reality jud, no? Muna ginaingon sa Bible sa to, munang kinadasig ta magputli, kay pag naadyo'y sala, dili na tumakitaan si Lord mismo sa langit. Asa tapaingon? Sa lahi na area. Munang, para makita na to si Lord, not only the presence of God in this place, but even sa eternity ba, kinabuhi dyan na putli ang susi, makita na to siya dito. Amen? Munang, isa sa blessing, the greatest blessing for me, pag putli atong kinabuhi, we will have the opportunity to be in the presence of God. Kabalo mo sa presence si God, manggod, na manggod diha tanan. Amen? Pag naka sa presensya sa Ginoo, manggod, wala na kay pangitaon, kinana jud diha tanan sa presence ni Lord.
Yala ka na, bisag wala ni possession sa imo or power, just the mere presence of God, magnaan na tanan sa imo. Ana ang epekto pag naka sa presence si Lord. Ya dili na may tabo sa tuwa na makasulod ta sa presence si Lord, pag dili putli atong kinabuhi. Munang purity, ana pang Matthew 5, when we have a pure heart, we will see God. Not the opportunity to be in His presence, to dwell in His presence, to experience His power. No? Pag si Lord mag-work sa tuwa, di na ta kailangan mag-work. Okay? I mean, naatay trabahoon gyapon, no? Kay faith without work is dead man. Pero dili siya kanang grabe na effort jud sa pagtrabaho. Kay you will just do your part as what God commands you, nya the rest ana si Lord na bahala. Gamay lang na, actually sa itong mga pagpaningkamot, no, pag si Lord kauban nato, gamay lang na porsyento actually ang amot nato. No? Gamay lang porsyento diya, kay kasagaan diya, si Lord na siya mo mulihok ana. Now, all you have to do is just to do our part. Ato na buhaton na itong part ba? Pag atong buhaton na itong part, si Lord na mabuhat sa the rest, no? Para sa ato. Dili kailangan og grabe jud na effort. No, para naay may tabo. Kay naa jud buhaton ng Ginoo. Pag putli atong kasing-kasing, kay naa mata siyang presensya. Amen? Mo nang karon buntaga, if we want to be valuable ba, if we want to makita na ito, unsa jud atong worth, purity jud ang isa sa susi jud. Because purity will add value to our life. Just like a gold, ang pinakamahal na gold, unsa gani? Pure gold. Pure na gold jud. Munang kung dili ta pure, dili jud ta ana ka-valuable. Munang buhaton ni Lord sa tuwa today, gusto ni Lord na hinluan jud ta. He will refine us for the purpose na ma-restore atong value. Kaya gusto ni Lord ba na mugawas jud ang pagkaputli nato ba? Kaya pagputli jud ta, diha ta tinuod na valuable. Dili kailangan na atay possession, dili kailangan natay possession, dili kailangan natay power, dili kailangan popular ta. Just being pure before the Lord, diha na ta valuable. There we become pure gold. Pag pure gold ta ato ba sa Ginoo, diha ta tinuod na valuable. Muna kung natin i-pray today sa atong White Sunday celebration, let's pray na the Lord will really restore us, restore our value. Natutugutan sa Lord ba na, Lord, gusto ko may mong pure. Gusto mong putli, Lord. Restore me. Nga, pagka natong prayer, ang paagit sa Ginoo to restore us is not going to be easy, no? Kay i-refine mata niya by fire para maputli lang jud ta. Pero sa diyang i-refine ta ni Lord, isa sa comfort nato or assurance nato, sa diyang i-refine ta ni Lord, para mahimutang putli, isa sa atong kuptan ba na pulong niya, this is not to put me down, this is not to punish me, this is not to condemn me, kundi appeal na ni sa proseso ni Lord sa kuha, kay gusto ni Lord, may mo lang jud kong putli. Amen? Usay, ang proseso ni Lord para putli unta, dili siya lalim na proseso. Kung gusto ta may mong putli og valuable man good, i-refine jud ta ni Lord. Nya kana siya na klaseng proseso, dili siya dali. Pero kana ang paagi usahay para atong value ma-restore. May mo na jud ang pure. Kung atong tugutan lang si Lord to refine us, the Lord will really refine us. I-refine jud ta ni Lord. Sa dang i-refine ta niya, soon will become pure gold. No? Na dili kailangan ng kalibutan pa ang muset og standard for us. Kaya when we become pure, there we become valuable. Amen? Munang today, kung ang imong prayer, karon butaga, Lord, gusto ko may mong valuable. I want to be precious. Nya, gusto ka ma-refine, gusto ka magpa-refine. This is the right time for us to come before the Lord today and ask Him to refine us. So, karon butaga, kisa ang willing na ma-refine kay Lord, manindog ta sa tumatiil. Ni ato nang iampo sa Ginoo. Kung yes ka ani na i-refine ka ni Lord, dili ko makapromise na it will be an easy journey. Lahi-lahi tag journey ni maigsoon para maputli ta. But sa diyang mahimutang putli, muna ang sugod
ma-restore lang jud atong value mga igsoon na pure ta tabanga sa Ginoo. Dagag panalangin naghulat sa ato. Amen. Itong panalangin na magamit para sa iyang special purpose. Panalangin na muanyag. Panalangin na makita ng Ginoo. Kanang mabutanga ang naghulat sa ato. Pamaputli na jud ta. All you have to do today is to ask God, sige Lord, refine me. Purify me, Lord God. Make me